Habang unti-unti nang humuhupa ang usapan at ang apoy ay patuloy na nagbibigay ng init sa paligid, biglang tumayo si Eros at tumikim na para bang mag-aanunsyo. Guys, ang seryoso nyo na naman. Ano to, reflection camp, biro niya sa mga kaibigan. Pwede bang maglaro naman tayo bago tayo antukin dyan? Napatawa ang grupo, lalo na si Keiko na agad na nagtanong, o ano na naman ang naiisip mo, Dos? Simple lang, sagot ni Eros na parang may binabalak. Let's play something classic truth or dare. Pero walang atrasan ha. Lahat sasali. Eros naman ni. Sabat ni Kairi na napailing pero may ngiti sa labi habang yakap si Abbay. Hindi na tayo high school. Exactly, sagot ni Eros na humalakha. Kaya mas masaya wala ng image na iniingatan. Napatawa si Veronica, bahagyang nangingiti habang naguguluhan kung paano niya haharapin ang alam niyang kulitan na mangyayari. Eros, sigurado ka ba rito? Of course. Okay, sige, ako na mauna. Para walang angal. Keiko truth or dare? Tanong ni Eros habang pasimpleng nag-aayos ng upo sa tabi ni Veronica na parang sinadya niyang mapalapit pa ng konti. Truth, sagot ni Keiko, sabay tingin kay Neves na tila may kaba. Lisa, kunwari nag-isip ng itatanong si Eros. Okay, straight to the point. Kailan ang last time na initan mo si Neves kasi nagselos ka? Napahagalpak ng tawa ang grupo, habang si Keiko ay napahiyang napatawa na rin. Kanina lang, nung napatingin siya sa waitress sa dining area bago tayo umalis. Tieke, biro ni Eros. Knives, bro, careful ka dyan. Napailing lang si Knives pero may ngiting tagilid. Don't worry, bro. Baka ikaw ang sunod na tanungin ni Keiko mamaya. Nagpatuloy ang laro. Nagkakatuwaan at si Eros ang laging pasimuno ng tuksuhan lalo na kay Veronica. Okay, Veronica, ani Eros habang nakatingin diretso sa mga mata ng dalaga. Truth or dare? Napanganga si Veronica at sandaling napatitig sa kanya bago umiwas ng tingin. Truth. Okay, di. Sabi ni Eros at ngumiti ng maloko. If you had to choose right now, sino sa mga lalaki dito ang gusto mong maka-bonfire date, solo? Nagkantiyawan ang grupo at si Veronica ay napapikit na lang habang tumatawa at namumula ang pisngi. Si Eros naman, protesta niya. Answer the question, sabay-sabay na sigaw ni Kiko at Abay, natatawa rin. Tahimik sandali si Veronica, saka mahina pero malinaw na sabi, pass di. Mas lalong natawa ang grupo at si Eros, kunwaring nagtatampo. Ay, pass daw. Sige, next time dare na agad ha. The laughter and teasing of the group continued around the bonfire. The flames seemed to create a world of their own, a world far from chaos and sorrow, where only the warmth of the night and the whispers of the wind bore witness. Muling pinapaikot ang bote at huminto ito kay Knives. Truth or dare? Tanong ni Keiko na may ngiting may ibig sabihin. Dare, sagot ni Knives, tuwid ang upo pero naglalaro ang ngiti sa labi. Okay, sabi ni Keiko, tumayo at nag-abot ng marshmallow sa stick. Ilagay mo to sa bonfire at sabay sumigaw ng mahal ko si Keiko, sa harap ng lahat. Nagtawanan ang lahat, pero si Knives, walang pag-aatubili. Mabilis siyang tumayo at ginawa ito. Mahal ko si Keiko, sigaw niya habang itinaas ang stick na may natutunaw na marshmallow. Nagpalakpakan at nagsigawan ang barkada. Sa hiya ay napayakap na lang si Keiko sa asawa habang pulang-pula ang pisngi. Uy, di ba ikaw ang nag-utos nun? Bakit nahihiya ka? Pabirong bulong ni Knives sa asawa. Shut up, nakangusong naman sagot ni Keiko na pulang-pula pa rin ang pisngi. Ilang ikot pa at tumigil ang bote kay Abbay. Truth or dare? Tanong ni Eros, pero ngumiti si Kairi at sumabat. Ako na magtatanong. Napatingin si Abbay sa kanya, nagtaka. Truth, bulong niya. Kung may isang bagay kang gustong gawin ngayong gabi na hindi mo pa nagagawa sa kahit sinong naging kasama mo dati, ano iyon? Tanong ni Kairi, mababa ang boses, halos bulong at may init sa titig. Tahimik ang paligid. Wala nang nagbiro. Parang saglit na tumigil ang hangin. Namula si Abbay. Dahan-dahang nag-angat ng tingin. Gusto kong matulog sa tabi ng taong mahal ko. Yung walang takot. Yung walang iniisip kundi ang init ng yakap niya. Hindi na napigilan ni Kairi. Lumapit siya,
hinawakan ang mukha ni Abby at dahan-dahang hinalikan ang noo nito. Gagawin natin yan. Ngayong gabi walang iniisip kundi tayo. Some laughed and teased, but for Carrie and Abby, it felt as if they were the only two people in the world. With every glance and every touch, there was the promise that no one else could ever reach the depth they shared. Maya-maya, habang abala ang iba sa pagkukwentuhan at pagsasalo-salo ng huling inihaw na pagkain, pasimpleng lumapit si Eros kay Veronica. Come with me. I want to show you something, bulong niya, pero magaan ang tono, parang kaibigan lang. Sandaling nagdalawang isip si Veronica pero sumunod naman siya sa binata. Lumayo sila sa bonfire, patungo sa isang lugar kung saan ang buhangin ay malamig na at ang alon ay marahang humahaplo sa dalampasigan. Anong ipapakita mo? Tanong ni Veronica, pinipilit gawing kaswal ang tinig kahit malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Di ba ang ganda ng buwan, sabi ni Eros, sabay turo. Pero mas maganda ka pa rin. Natawa si Veronica, umiling. Corny mo, doth. Pero napangiti kita, sagot ni Eros, at sandaling nagkatitigan sila. No kiss. No touch. Yet every second of silence felt like battle between confession and restraint. Salamat, mahinang saad ni Abay. Salamat sa pagpapasaya ngayong gabi. I'll always stay with you, tugon ni Eros. Kahit minsan ayaw mo pa. Matapos ng sandaling iyon ay bumalik sila sa grupo na parang walang nangyari, pero kapwa alam sa isa't isa na may iniwang init ang sandaling iyon. Pag-uwi sa beach house, habang ang iba ay nag-ayos na para matulog, tahimik na hinila ni Kairi si Abay papunta sa terrace. Doon, tanaw ang dagat at nagkikislapang mga bituin. Baby D. Bulong niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Alam mo ba kung gaano ako kasaya na nandito ka? Hindi na kumibo si Abay at sa halip ay matamis siyang umiti at niyakap na lang ang nobyo ng napakahigpit habang marahang dinadama ang tibok ng puso nito. I wished for nothing else but a night like this. Just the two of us. A night where all that matters is how I can bring you happiness where there's no weight, no worry, only a quiet promise to make your heart feel safe and whole again, sincere at puno ng sentimental na usaw ni Carrie. Ilang sandali pa idahan-dahang hinalikan ni Kairi ang liig ng nobya, mabagal, puno ng pag-iingat at pagnanais. Ramdam ni Abay ang init ng hininga nito, ang bigat ng mga palad nito sa bewang niya. No rush, no raw-tainted gia, lust only pure longing to show how deeply he cherishes her, how every moment with her is something he holds sacred. Sabay silang naupo sa duyan, magkayakap, at sa ilalim ng mga bituin, bumulong si Kairi, kung pwede lang ngayong gabi na ang kasal natin. Natigilan si Abay, nanigas ang kanyang katawan sa narinig. Napakalakas din ng tibok kanyang puso na para bang gusto lang lumabas mula sa kanyang dibdib. At nang lingunin niya ang nobyo, nakita niya sa mga mata nito ang isang lalaki na handang ibigay ang sarili sa kanya ng buong buo. El Terrace. Bago pa makasagot si Abay sa sinabi ni Kairi, biglang bumungad sina Eros at Veronica, bit-bit ang mga bote ng incan-carbonated drinks at chips. What the? Romantic ng setup niyo ha? Baka naman iniisip niyong di na kami babalik, nakangising panunukso ni Eros sa dalawa. Naging kapalagayan na niya ng loob ang mga ito, dahil na rin kay Kiko, kaya ganoon na lang siya kung magbiro. Sorry. Nakaistorbo ba kami? Ito kasing si Dosi, hindi pa raw inaantok at puno pa ang energy, iling-iling namang dagdag ni Veronica. Natawa naman si Abay at medyo nakaramdam ng pagkailang dahil naabutan sila ng dalawa sa ganoong ayos. Okay lang, ano ba kayo? Nag-uusap lang naman kami tungkol sa mga bagay-bagay. Right, babe, ani Abay sa kabinalingan ang nobyo. Tumango naman si Kairi sa kayumapo sa balingkinitang baywang ng girlfriend. Yeh! Nagpapaantok lang. Really? Tanong ni Eros saka ngumiti kay Veronica at pasimple itong ipinaghila ng upuan. Kaagad naman tumalima ang dalaga at naupo sa silyang katapat ni Abay. Let's drink, nakangising dagdag pa ni Eros sabay abot ng 2 lata ng soft drinks sa magkasintahan. Kiyahe. Akala ko beer. Kung makapagyaya ka, iiling-iling na sagot naman ni Kairi, sabay abot ng lata at ibinigay ang isa sa nobya. Sorry, bawal sa atay ang beer. Kaya ito, soft drinks para safe,
Tugon naman ni Eros saka nagbukas ng isang lata ng carbonated drinks para naman kay Veronica. Alam ko na yan, health is wealth, natatawa na lang na sagot ni Kairi sabay lagok ng inumin. Nagkwentuhan sila, nagtawanan, at nagpakasaya pa sa ilalim ng malamig na simoy ng gabi. Hanggang sa isa-isa nang nagpaalam ang barkada para magpahinga. Pagdating sa kwarto ni na Abby at Kairi. Pagkasara ng pinto ay walang imik si Kairi. Diretso lang ang tingin niya kay Abbay, halatang hindi na nito kayang itago ang matagal na pinipigilang pagnanasa. He stepped closer, gently cupped Abbay's cheek, and gazed into her eyes. For a few seconds, it felt like they were the only two people in the world. He slowly brought his lips to hers. At the very first touch, Abby felt the heat of his kiss. It wasn't hurried, nor was it harsh. His touch was gentle, yet heavy with desire and purpose. She felt Carrie's hand glide along the nape of her neck, drawing her in, urging their kiss to deepen, to burn hotter. Habang magkalapat ang kanilang mga labi, gumapang naman ang isa pang kamay ni Kairi pababa sa likod niya, dinadama ang init ng kanyang balat sa manipis na damit. Huminto sandali ang kanilang halik. Tumingin si Kairi sa kanya na para bang humihingi ng pahintulot. Kaagad namang naunawaan ni Abbay ang gustong mangyari ng nobyo, kaya naman nakangiti siyang tumango at inabot ang kamay sa lalaki. As they stepped into the bathroom, Carrie turned on the shower and warm water poured down over their bodies. They stood there, breathing hard, eyes locked. Carrie reached for Abbay's top and pulled it off slowly, deliberately, like he was taking in every inch of bare skin that came into view. Then he slid her shorts down, his hands lingering on her thighs, his breath ragged with want. Fuck! God damn it, you're so hot, baby T. Namamaos na usal ni Kairi. Marahang hinaplos ni Kairi ang balikat, braso, at baywang ng nobya na parabang ito ang unang pagkakataon na nakita niyang walang saplot ang babae. Humakbang naman si Abbay palapit at yumakap, dahilan para maramdaman ni Kairi ang napakalambot na katawan ng babae sa dumadaiti sa kanya. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Pero sa pagkakataong iyon ay mas mainit, mas mapuso. Gumapang ang kamay ni Kairi pababa, inangat ang hita ng dalaga at marahang itinulak ito sa malamig na tails ng pader. Ang halik niya bumaba sa liig nito, sa balikat hanggang sa dibdib. Bawat galaw niya, ramdam naman ni Abby init ng labi nito, bigat ng katawan at pagnanasa. Soaked and breathless, Carrie lifted her into his arms and carried her from the bathroom to the wide, soft bed. He laid her down gently, his wet body sinking against hers, skin to skin. Their lips found each other again, the kiss deeper, bolder, driven with pure need. Fuck, babe. I love you so much. Bulong ni Kairi habang hinahalikan ang gilid ng labi ng dalaga, pababa sa panga, sa liig. Carrie pushed into Abbay slowly, but with hunger he could barely control every inch deliberate, as if he needed to feel her, claim her, memorize her. Abbay gasped, feeling the heat of him, the stretch, the depth of every powerful thrust. He paused, breathing hard, eyes locked on hers, his hand sliding to her cheek, his thumb brushing her skin, like he couldn't believe she was real. Asa said, I love you so much, babe T. Abbay clung to him tighter, her body moving with his, matching every thrust. His pace quickened not true, but driven by a fierce mix of desire and love. The sound of the bed creaked beneath them, mingling with the ragged terraquil of their breathing. Carrie's lips wandered down to her chest, tasting her skin, while his hands gripped her hips, holding her steady, pulling her closer with every deep, urgent stroke. Maya-maya pa'y pareho silang umabot sa sukdulan magkahawak kamay, magkayakap, magkasabay na nilamon ng init at ligaya ng sandali. Pagkatapos nyon, humiga si Kairi sa tabi ng nobya at niyakap ito ng mahigpit saka hinalikan ang noo nito. I love you so much, babe T. Bulong ni Kairi habang masuyong hinahaplos ang buhok ng nobya. I can't deny it anymore. You're my home. The only place I ever want to be T. Matamis namang napangiti si Abbay sa narinig. Ako rin, babe. Ikaw ang sigurado ko, Di. Kinabukasan. Nagmulat ng mata si Abbay, ramdam ang init ng sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Nakayakap pa rin sa kanya si Kairi, mahimbing ang tulog, mukha nitong payapa.
Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng binata at bumulong, "Good morning, Babiki." Napangiti si Kairi kahit nakapikit pa. Mahina niyang hinigpitan ang yakap at pabulong na sumagot, "Morning, stay with me a little longer." Et said, "Okay." 5 minutes lang ha, sagot ni Abay, pero hindi na rin kumilos, nanatili sa bisig ng lalaking mahal niya. Pagdilat ni Kairi, tinitigan niya ang dalaga at mumiti. "You know what excites me the most?" Bulong niya, mahina, parang ayaw basagin ang katahimikan ng umaga. "Ano?" Mahina ring tanong ni Abay, nakangiti. "Yung paggising ko, mukha mo agad ang makikita ko. Every single morning, Abay. That's all I want." Tumawa si Abay ng mahina at hinaplos ang pisngi ng binata. "Pareho tayo. Yun din ang pinangarap ko. Waking up next to you, Kairi." Naglapat ang kanilang mga noo, parehong nakangiti. Parehong kontento. Sa liwanag ng umaga, para bang mas naging malinaw sa kanila na ang bawat paggising nila ay para na sa isa't isa. Kinabukasan, maagang nagising ang barkada para mag-empek. Mainit na ang araw pero presko pa rin ang hangin sa Batangas. Habang isinasakay ang mga gamit sa van, di maiwasang magtawanan at magbiruan pa rin ang grupo. "Grabe, ang bilis ng weekend na to," ani Keiko habang pinagmamasdan ang resort. "Parang kahapon lang, nagpupul tayo at nag-aasaran. Next time, mas mahaba." "Promise yan," tugon ni Eros, nag-aayos ng shades habang sumulyap kay Veronica na naggingiti lang. Tahimik na nakaupo si Abay sa van katabi ang nobyo at nakatanaw sa malalawak na taniman at asul na langit. Sa puso niya, ramdam niya ang gaan na matagal niyang inasam. Sa kanyang isipan, malinaw na ang isang bagay handa na siyang lumagay sa tahimik. Pagbalik sa Maynila, muling bumalik si Abay sa trabaho. Sa unang hakbang pa lang niya sa bangko, dama niya ang pagkakaiba. Wala na ang bigat na dati ay pasan-pasan niya sa bawat pagpasok. Mas maayos na ang kanyang paghinga at mas buo na ang kanyang loob. Sa bawat pagsulat, sa bawat pagharap sa kliyente ay totoo na ang kanyang ngiti. Ngiti na kay tagal niyang nakalimutan kung paano. Kinagabihan, dumating si Kairi sa labas ng bangko. Plano niyang yayain na mag-dinner si Abby, lalo pat 3 araw din siyang halos hindi nagkita at nagkausap dahil sobrang busy sa trabaho. Ngunit paglabas ni Abay, kasabay nito ang kanyang boss at ilang katrabaho at isang lalaki ang agad nakatawag ng pansin ni Kairi. Tall, well-built, and handsome, that was Marco. And with every step and playful exchange, his smiles and glances at Abay were hard to miss. Naninikip ang dibdib ni Kairi habang tinitingnan ang dalawa. Tahimik lang siyang nakatingin sa isang tabi at naghintay hanggang nagpaalaman na ang grupo. Nang sila na lang ang natira, hindi na niya napigilan ang tanong na kanina pa nasa labi niya. "Baby, who was that?" "Yung lalaki. Kanina pa siya nakangiti sa'yo." Napatingin si Abay, kita sa mata niya ang pagtataka sa tono ni Kairi. "Si Marco. Katrabaho lang, babe. Friend ng boss namin yon. Mabait, makulit, pero wala yun. Wala kang dapat ipagselos." Hindi agad sumagot si Kairi. Pinagmasdan niya ang nobya, taong minahal niya ng buo. "Mahal na mahal kita, Kairi. Sa'yo lang ang puso ko." "Wala nang iba," bulong ni Abay, sabay yakap sa kanya. The tightness in Kairi's chest slowly eased, but the sting of that moment lingered, the question he tried so hard not to ask, but couldn't keep inside. No matter how he tried to bury it, it stayed, heavy and unshakable. Tahimik ang biyahe. Hindi mapakali ang mga mata ni Kairi habang nakatingin sa kalsada, pero ramdam ni Abay na hindi lang ang manibela ang mahigpit na hawak ng binata, pati ang bigat ng dibdib. Huminga si Abay ng malalim. "Babe, please, talk to me. Alam kong may bumabagabag sa'yo." Namagitan ang katahimikan sa pagitan ng dalawa na para bang nakikiramdam sa isa't isa. Hanggang sa hindi na nakatiis si Kairi, sinabi niya sa nobya ang tunay na nararamdaman. "Kanina doon sa kasama mong katrabaho. Hindi ko alam, pero may kung anong kirot na hindi ko mapigilan. Baby, I saw the way he looked at you, the way you both smiled. And even if I know I shouldn't think anything of it, I just couldn't ignore it." Napatigil si Abay dahil kitang-kita niya ang lungkot sa mukha ng nobyo. "Baby, Marco is just a colleague. Walang ibig sabihin yung nakita mo. Wala akong ibang iniisip o tinitingnan kundi ikaw.
Umiling si Kairi, ramdam ang bigat ng boses niya. I want to believe that. And I do, but babe. I'm scared. I never thought I'd feel like this, so terrified that one day you might slip away from me. Baka may dumating na iba at kunin ka sa akin. At hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung mangyari yon. Doon na lumabo ang mata ni Abay sa luha, hindi dahil sa galit o sakit, kundi dahil naunawaan niya ito. Hinawakan niya ang kamay ni Kairi at pinisil ito ng mahigpit. Look at me, baby G. Dahan-dahang tumingin si Kairi sa kanya, puno ng lungkot, takot at pagmamahal ang mga mata. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Hindi ako mawawala. Hindi kita iiwan. Hindi ko maghahanap ng iba dahil ikaw lang ang kailangan ko. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang gusto kong kasama ngayon at bukas, at sa bawat araw na dumarating di. Bahagyang nanginig ang labi ni Kairi, pinipigilang bumigay sa bigat ng damdamin. I'm sorry. I never wanted Dubs to hurt you. I never wanted you to feel like he don't trust you enough. It's just ang hirap lang alisin ang takot sa puso ko. Hindi ko naman sinasabing huwag kang matakot, babe. Ang gusto ko lang, pag takot ka, huwag mong itago. Gusto kong ipakita mo sakin, iparamdam mo. Kailangan nating magtiwala sa isa't isa, babe. Yun lang ang panglaban natin. Tumango naman si Kairi, sabay halik sa palad ng nobya. I'll trust you. I'll trust us. I just needed to hear it from you. Thank you, baby. I'll keep reminding you, baby. Hanggat kailangan mo, ako nandito lang ako para sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita sobra. And in the stillness of the drive, with the soft glow of the streetlights guiding them, their promise quietly took root that this would be the end of the Dubs, and from this night on, they would choose only trust, no matter what lay ahead. Matapos ang sandaling hindi pagkakaunawaan, nagtuloy sina Kairi at Abay sa isang fine dining restaurant para mag-dinner. Pinili ng dalawa ng pwesto kung saan malapit sa binata at natatanaw ang city lights. Tahimik lang ang dalawa habang tinitingnan ang menu. Order na tayo, bebe. Para matapos na ang gutom, mahinang sabi ni Abay, pilit binabasag ang katahimikan. Tumango si Kairi. Sige, kahit ano na. Ikaw na ang bahala. Nag-order sila ng pasta at soup para kay Abay, at sandwich para kay Kairi. Tahimik silang kumain sa umpisa, pero alam nilang pareho kailangan nilang pag-usapan ang nangyari. Baby D. Simula ni Abay, nakatingin sa kanya. Thank you. Thank you kasi sinabi mo sa akin yung nararamdaman mo. Hindi ako galit. In fact, mas gusto ko yung nagsabi ka sa akin ang totoong feelings mo. Huminga ng malalim si Kairi. Tumingin sa nobya at matapos ay sandaling nag-iwas ng tingin bago muling bumaling. Sorry din, babe. Hindi ko naman gustong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko gustong pagdudahan ka, pero natakot ako. Takot na baka may ibang dumating tapos mawala ka sa akin. Hinawakan ni Abay ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Babe, bakit mo isipin yun? Wala naman akong ibang gusto. Ikaw lang. Ikaw lang yung mahal ko. Wala kang dapat ipagselos. Napayuko si Kairi, mahina ang boses. Alam ko dapat yun. Pero minsan, di ko mapigilan yung takot. Natatakot lang talaga ako na baka bigla kang mawala sa akin. Hindi yun mangyayari, okay, sagot ni Abay, seryoso ang boses. Hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaang may sumira sa atin. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang mahal ko. Tahimik na tumango si Kairi. Hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Just promise me if you ever see me like this again, talk to me. Tell me if something's wrong. Don't let this fear eat me up. Promise, tugon ni Abay. Lagi kitang kakausapin. Hindi ka mag-isa sa nararamdaman mo. Bahagya namang umiti si Kairi sa nobya. Thank you, baby. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para ma-deserve kita. Ganon din naman ako, babe, nakangiting sagot ni Abay. Mas mahal kita ngayon. Natapos nila ang dinner na mas magaan ang pakiramdam. Paglabas ng restaurant, magkahawak ang kamay, masigurado na silang kaya nilang lagpasan ang kahit anong pagsubok basta magkasama sila. The Wedding Proposal.
Makalipas lang isang taon. Isang gabi, sa isang high-end na bar sa Taguig, tahimik na nakaupo si Kairi sa isang sulok. Nakasuot siya ng simpleng white polo at slacks, pero kahit ganoon, hindi pa rin maitatago ang karisma ng lalaki. In front of him sat a glass of whiskey, barely touched. For a while now, he had been staring blankly at the city lights outside the bar's glass wall, lost in thought. Maya-maya, dumating na sina Knives at Eros, parehong casual ang suot. Sumunod si Seichi na matagal nang ang niyang hindi nakikita. Nang makita siya ni Kairi, napangiti ito at agad na tumayo para yakapin ang kaibigan. Grebe, bro. Buhay ka pa pala, biro ni Kairi saka nakipag-bro hug sa kaibigan. Of course. Di lang ako makaalis sa Japan. Sobrang toxic ng trabaho sa kumpanya niyo, tumatawang saad ni Seichi, sabay umupo. He was responsible for handling the legal matters of the Inoue family's company in Japan after it was placed in jeopardy due to the actions of F. Zhao and Elijah Montenegro. Together with Kiji who served as CEO, Seichi managed the company's affairs as its corporate lawyer. Pero kahit ganoon, hindi naman siya nakalimot na magbigay ng suporta kay Kairi at sa girlfriend nitong si Abigail nang humarap ang mga ito sa korte. Nasa Japan man siya, fully support naman siya sa dalawa. But wait, may nag-text sakin na kailangan ka raw naming tulungan. Di ba attorney ka? Ba't kailangan mo pa ako, muli pang biro ni Seichi. Sineryoso ang anyo ni Kairi sa kahumarap sa mga kaibigan at huminga ng malalim. I'm planning to propose kay Abay, pag-amin niya sa mga ito. Napataas ang kilay ni Knives, pero may ngiti. Finally. Akala ko ipagpapaliban mo pa ng 5 taon, dear beloved brother-in-law. Shut up, Knives. Nakakakilabot, singit naman ni Eros sa sinabing iyon ng kaibigan. Gusto ko na talaga. 1 year na rin, di ba? Everything's stable. Abby's doing great in her career, she even got promoted to bank manager. As for me, I've been busy, but deep down, I know I'm ready. Gusto ko na siyang maging asawa. Nice one, bro, ani Eros, sabay kampay ng beer niya. So, what's the plan? This has to be epic, okay? You know Abay, she's simple, but she's a sucker for meaningful stuff. Tumawa si Kairi. Exactly. That's Eli, I need your help. Gusto kong kasama kayo sa proposal, pati ang mga families natin. But don't want it to be just typical proposal. As don't want something that looks like it was just copied off the internet. Nag-isip si Seichi, sa pagkakataong iyon ay seryoso ang mukha. May suggestion ako. Since Abay loves her family so much, what if going parang family gathering or charity event? Kunwari may event para sa women's shelter na sinusuportahan ninyo, tapos doon ka mag-propose. Natural na lahat invited family, friends, at pati media kung gusto mo ng konting coverage. Carrie and Abay actively support charity dedicated to assisting women and children who are victims of violence. During their free time from work, they both volunteer in the organization's feeding programs and other outreach activities. Sounds good, sabat ni Knives, something casual, but not obvious. Napangiti si Kairi. Pwede, pero dagdagan pa natin. Gusto ko may twist. What if kunwari, ipapakita ko sa event yung isang tribute video for Abby parang in honor of her work and her advocacy tapos sa dulo ng video, yun na pala yung proposal. Gago ang ganda nun, ani Eros, humalakhak. Kakaiba. Maiiyak si Abay sa harap ng lahat. Pero kailangan smooth execution, sabi ni Seichi. Walang palya, bro. Ako na bahala sa legal permits kung kailangan at kay Kiji for coordination sa mga supplier. I'll extend diva stay dito. Hindi kita pababayaan. Tumango si Kairi, halatang mas kampante na. Thank you, guys. Ayoko na ng madaming drama sa buhay. This time, I just want everything right. Sa simula pa lang, the next day. The garden glowed with hanging lights and fresh flowers, like a small paradise under the stars. The breeze from the nearby sea was cool and comforting, and the gentle strum of an acoustic guitar filled the air, in time with the quiet thudding of Carrie's heart as he watched everyone slowly come together. Sa gitna ng garden, kasama ni Abay ang kanyang nanay Leticia.
Magkahawak ang kanilang mga kamay habang pinapanood ang video sa malaking screen, isang special tribute para kay Abby at sa kanyang walang tawad na pagsuporta sa women's organization at sa bangko. But Abby had no idea that what came next was actually a proposal. All she knew was that the tribute was something the organization had planned for her. Habang pinapanood ang video, nag-uunahan ang mga luha ni Nanay Leticia. Anak, tingnan mo yan, ang dami mong naabot. Sobra akong proud sa'yo. Ilang sandali pa matapos maipakita ang mga nagawa ni Abby sa charity org, biglang nag-flash sa screen ang isang katagang, "The best decision I've made in my life is loving you." Kasunod niyon ay ang mga recorded na message mula sa kanyang mga kaibigan. Si Keiko ang unang nag-flash sa screen na mangyak-ngiyak. "Bro, alam ko matagal mo nang pinangarap na magkaroon ng forever. Nandito na. Si Kairi, ready na. At alam kong ikaw rin," sumunod naman si Kiji. "At Abay, thank you for bringing true happiness to this my brother's life. I sincerely hope that you'll let him make you a true and official part of our family. Anak, kung mahal ka ng lalaking yan at kaya kang alagaan, buong puso kitang ibibigay sa kanya." Emosyonal na saad naman ni Nanay Leticia sa video. Matapos ni Nanay Leticia at si Knaves naman, "Abay, I may not be a man of many words, but I have witnessed how deeply Kerry values and cherishes you. I am confident that he will never fail you. Bro, kung hindi ka niya sagutin ngayon, ako ang iiyak." Kidding aside, Abay, swerte ka, pero syempre maswerte si Kerry, sabi naman ni Seichi sa video. "Bro, nakita ko kung paano kayo lumaban para sa isa't isa. Sana ngayong araw na to, wala nang iwanan." Si Veronica naman ay may anak nyon. Ang sumunod naman si Eros ang babati na may masayang mukha. "Hi Abay. Gusto ko lang sabihin sobrang swerte ni Kairi sa'yo. Kaya sana kapag may nagpakita sa'yo ng singsing suon, huwag ka nang magulat ha. Congrats in advance." After the video message, Kerry began to walk toward the center of the garden. It felt as if the lights were made to follow each of his steps. And in that moment, time seemed to stand still. Everyone's eyes were on him and Abay. Bagaman halos mabingi na si Abay sa lakas ng tibok ng kanyang puso, alam na niya kung ano ang nangyayari. At sa kanyang puso, gusto niyang lumundag dahil sa sobrang kaligayahan. Dahil ang taong pinakamamahal niya, ang taong hindi siya iniwan, ay lalagay na sa tahimik kasama siya. Matapos niyon ay lumuhod si Kairi at binuksan ang kahon ng singsing simpleng diamond ring na may engraving sa loob na, "No more secrets. Babe, wala akong ibang hinihiling kundi makasama ka sa bawat umaga at gabi ng buhay ko. Hindi ako perpekto, pero sa bawat araw, pipilitin kong maging lalaking karapat-dapat sa'yo. Will you marry me?" Abby froze. Tears started falling down her cheeks, and for a moment, she couldn't say anything. She looked around. Nanay Leticia nodded at her, eyes full of love. Kiko looked like she was about to run over, smiling from ear to ear. Seichi just gave her a quiet smile and a nod. Kiji was busy recording but gave her a thumbs up. Veronica was almost clapping, too happy to hide it. Ilang sandali pa ihilam ng luha na sumagot si Abay. "Yes, baby, yes. A million times yes," bulalas niya habang tinutulungan si Kairi na tumayo para yakapin ng mahigpit. The crowd erupted in applause and joyful cheers as Kerry and Abay stood locked in tender embrace at the heart of the garden. Beneath the stars and the gentle glow of the hanging lights, new chapter of their love unfolded complete, with no secrets left between them, and with hearts prepared to endure and fight for forever. Wedding preparations. Makalipas ang isang buwan matapos ang proposal, nagsimula ng gumulong ang matamis na kaguluhan ng wedding preparations ni Kairi at Abay. The excitement between them was no longer just secret thrills or stolen glances. This was the beginning of a day that would mark the start of their forever. Isang maaliwalas na hapon sa isang cafe sa Taguig ang unang tambayan nila para magplano. Kasama nila sina Keiko at Veronica, ang dalawa na parehong excited at masigasig sa pagbuo ng kasal ng kanilang pinakamamahal na kaibigan. Si Kairi at tahimik lang na nakikinig habang si Abay ay nakatingin sa isang wedding magazine na nakalatag sa lamesa. "Bro, dapat dream wedding mo talaga to, walang tipid sa happiness," ani Keiko, habang may hinahagod na sketch ng mga gown idea sa kanyang notebook, parang artistang nagmamadaling magtala ng inspirasyon.
Siya na sana ang gagawa ng wedding gown ng kanyang best friend, pero dahil maraming naka-line up na projects para sa fashion, kaya mahihirapan siyang asikasuhin iyon. Si Veronica naman ay maihawak na tablet at nag-search ng wedding venues sa ngumiti. Pero dapat practical pa rin ha. Hindi pwedeng puro aesthetics, kailangan swak sa personality nyo. Nagpalinga si Abay, tila ninanamnam ang bigat at tamis ng sandali. Gusto ko simple pero elegante. Yung timeless. Gusto ko kapag tumingin ako sa wedding photos natin after 20 years, hindi ko pagsisisihan ang design. Tumango si Kairi, pinisil ang kamay ng nobya. Kahit anong piliin mo, babe, susuportahan ko. Basta ikaw ang pinakamaganda sa altar. Nang sumunod na araw, sa isang sikat na bridal atelier sa Makati, nagkaroon si Abay ng private fitting. Nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling mirror, suot ang unang gown, isang ball gown na puno ng intricate lace, may cathedral-length veil na halos humahaplos sa sahig. Napatingin si Abay sa sarili, napangiti pero nagdadalawang isip. Parang sobrang grand, no? Tanong niya, may bahagyang hiya sa boses. Maganda ka diyan, pero hindi yan ikaw, sabi ni Keiko, tumayo at nilapitan siya, pinunasan ang luha ng tuwa na muntik ng tumulo. Mas bagay sa iyo yung mas simple pero elegant. Nang maisuot niya ang pangalawang gown, isang align gown na off-shoulder, gawa sa makinis na silk at may subtle beadwork sa bust area, ang train ay flowy at magaan, lahat sila ay tila napatigil. Si Veronica ay tahimik na nagpicture, habang si Kairi, hindi mapigilang umiti, tila nawala sa sarili. Babe, na imagine na kitang naglalakad papunta sa akin sa isle, mahina niyang sabi. Sa huli ay napili nila ang gown na iyon. Timeless, simple, lumalarawan sa totoong Abay. Pagdating naman sa simbahan, hindi biro ang pagpili. Mula Manila Cathedral hanggang San Agustin Church, naglibot sila kasama ang buong pamilya, si Nana Leticia, Keiko at Knives, pati na rin si Veronica. Pero ang huli nilang pinuntahan, ang San Antonio de Padua Church sa Silang, Cavite, ang tunay na kumurot sa puso nilang dalawa. Tahimik ang paligid, may natural na hangin na tila sumasabay sa bawat dasal ng mga naroon. Dito na, anak. Ang ganda ng hangin dito. Parang bendisyonado, bulong ni Nana Leticia, habang hawak ang braso ni Abay. It's perfectly. Sambit naman ni Kairi, pinagmamasdan ang altar na may natural na liwanag ng araw. Sa paghahanap naman ng reception venue, nadala sila sa isang garden resort na may glass-walled pavilion. Mula sa terrace nito, tanaw ang Tagaytay Ridge, at sa hapon, ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng gininto ang kulay sa langit. Pinili nila ang motif na white, blush pink, at hints of gold, elegante at presko sa mata. Naging makulay ang meetings kasama ang wedding coordinator at stylist. Pinag-usapan ang bawat table centerpiece, fresh roses at eucalyptus, sinamahan ng soft candlelight na magbibigay init at liwanag sa gabing handaan. Sa isang sulok, planado ang photo wall na puno ng childhood photos nila, at engagement shots na kinunan sa isang cliffside beach. Sa pagkain, pinaghandaan nilang mabuti. Nais nilang sumalamin ang menu sa magkaibang kultura ng dalawang pamilya, Japanese at Filipino. Sa tasting session, tinikman nila ang appetizer, toro sashimi with yuzu soy dressing, truffle gyoza with crispy garlic, at mini lumpiang ubod with prawn and crab roe sauce. Sumunod ay ang main course, salad, soup at beverages. Lahat ng iyon ay isa-isa nilang tinikman nang sa gayon ay masiguro ang quality ng pagkaing ihahanda. Isa pang mahirap pero masayang bahagi ang pagpili ng mga bisita. Pinagdaanan nila ito ng magkasama, isang gabi na magkatabi silang dalawa sa sala ng bahay ni Abay, binubuklat ang guest list. Gusto ko intimate lang, sabi ni Abay. Hindi kailangan grand, basta kasama ang mahalaga sa atin. Kairi, humalik sa sentido niya. Sapat na sila. Sapat na ikaw, babe. Isinulat nila ang pangalan ng mga mahal sa buhay na Leticia, si Kenji, Keiko at Knives, Kiji, Veronica, Eros, Seiichi, at mga piling kaibigan at kasamahan sa trabaho. Matapos ay pinadalhan nila ito ng artisan handmade invitations na may gold embossed lettering at detalye ng dried flowers. Dahil kilala si Kairi sa media, pinagplanuhan din nilang mabuti ang coverage. Isang lifestyle magazine at isang TV show na nagfa-feature ng inspiring weddings lang ang inimbitahan. Walang live streaming dahil sa gusto nilang ang araw na iyon ay para lang sa kanila at sa mga mahal nila.
Nag-hire sila ng top wedding videographer na gagawa ng cinematic film na magkukwento hindi lang ng kasal kundi ng love story nilang dalawa. Sa bawat detalye, may personal touch. Ang wedding rings nila ay custom-made white gold bands na may ukit sa loob, forever, no more secrets. Sa ceremony, isang string quartet ang tutugtog ng classical at acoustic love songs. At dahil hindi na pwedeng maging ring bearer at flower girl ang mga kapatid ni Abay, gayon din ang mga anak ni Kiko na sina Kaiser at Kaori kaya ang pamangkin na lang ni Eros ang papalit. Ang bridesmaids ay magsusuot ng blush pink gowns at ang groomsmen ang gray suits na may blush pink tie at pocket square. Buwan-buwan ang meetings, araw-araw ang tawagan sa suppliers, at gabi-gabi ang tahimik na pag-uusap nila tungkol sa araw na paparating. Si Keiko ang hands-on sa entourage, si Veronica ang tagapagplano ng logistics, si Knives at Kiji ang abala sa pag-aasikaso ng guests at transport. Si Eros, syempre, game na game sa bachelor party na anya ay classy pero masaya. Isang linggo bago ang kasal, sa rehearsal sa simbahan, tahimik na naglakad sina Abby at Kairi sa gitna ng aisle. Huminto sila sa harap ng altar, parehong napangiti. "Don't be nervous, babe. The day meant for us is almost here," mahinang saad ni Kairi, habang hawak ng mahigpit ang kamay ng nobya. "Naiiyak na ako, babe kahit na malayo pa," tugon ni Abay, at tiningnan siya ng buong pagmamahal. And there, before the altar, in the church they had lovingly chosen, in the venue-shaped giza their dreams and dedication, and in the details crafted from their hearts they felt it deep within, they were ready. Ready not just for a wedding, but for a lifetime together. Month before the wedding. Isang buwan na lang bago ang kasal. At sa bawat umaga, parang lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Abay. Napangiti si Abby at napailing ng marahan. Shocks! Isang buwan na lang, usal niya sa sarili. Hindi niya alam kung anong mas nangingibabaw sa damdamin niya, kaba, saya, o iyong kilig na sa wakas, matutupad na ang pinangarap nila ni Kairi. Habang iniikot ng hangin ang ilang hibla ng buhok niya, tumayo siya at tumingin sa malayo. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya mas lalo siyang umiibig kay Kairi. Sa bawat meeting tungkol sa kasal, sa bawat pagod na gabi, ramdam niya yung pag-aalaga nito, yung simpleng text na, "Are you okay? Kumain ka na ba? Huwag masyado magpuyat ha." Lahat yun, parang nagpapalakas lalo ng loob niya. Kinagabihan, halos sabay silang napagod ni Kairi sa buong araw. Si Kairi galing sa office, may hinarap na urgent na meeting. Si Abay naman, sa dami ng tinawagan at kinumpirma para sa kasal, halos bumagsak na sa pagod. Pero bago matulog, nag-video call pa rin sila. Naging routine na nila yun kahit ilang minuto lang, basta makita ang isa't isa. Paglitaw ng mukha ni Kairi sa screen, napangiti agad si Abay. Magulo ang buhok ng lalaki, nakabukas ang unang butones ng polo. Halata ang pagod pero yung ngiti, nandun pa rin, yung ngiti na kay Abay lang niya ibinibigay. "Ilang linggo na lang, babe. Naiisip mo ba? Next month, asawa na kita," sabi ni Abay, nakahiga na, nakaunan sa braso, parang batang kinikilig. Napangiti si Kairi, parang napawi ang pagod. "Nga eh. Tuwing naiisip ko iyon, parang gusto ko nang dumiretso sa simbahan. Gusto ko na makita kang naglalakad sa aisle papunta sa akin." Napangiti si Abay, sabay taklob ng kamay sa mukha. "Ang cheesy mo, babe. Pero sobrang kinikilig ako." "Hayaan mo na, minsan lang to," biro ni Kairi, tumatawa. "Just promise me, okay? Don't be too nervous. It's just me. It's just us." "Naman, babe. Basta kasama kita." Bulong ni Abay. Nagkatitigan sila kahit sa screen lang, tahimik pero puno ng damdamin. Wala na silang ibang sinabi pa, parang sapat na ang makita ang isa't isa bago pumikit at magpahinga. Nang sumunod na araw, dumating ang gabing inihanda ni Kiko at Veronica para kay Abay. Simple lang ang venue garden sa Antipolo, may mga hanging lights na parang bituin, mga wooden tables na may bulaklak na pink at puti. Presko ang hangin, malamig pero hindi nakakalamig ng damdamin, bagkus parang yakap ng gabi. Pagdating ni Abay, nagulat siya sa banner na nakasabit sa entrada, "Bride to be, our Queen Abay." Napangiti siya at muntik nang mapaluha. "Bro! Para sa'yo to, tonight, no wedding talk, no checklist.
Chill lang tayo, sabi ni Keiko sabay yakap ng mahigpit. Oh my God. Nakaka-touch naman kayo. Thank you talaga, sagot ni Abay, halatang emosyonal na. O siya, mamaya ng drama. Maglaro muna tayo, singit naman ni Veronica sa dalawa sa kayumakap din. Nag-umpisa ang party sa masayang laro. May tanong na, sino ang mas kilala si Kairi, o ano ang ayaw niya, favorite midnight snack. At nang tanungin ang snack, agad si Abay, ramen. Di pwedeng wala siyang ramen sa gabi. Ilang sandali pa naging seryoso ang sandali nang tumayo si Keiko sa gitna at may binasang letter. Bro, it has always been a wish to see you truly happy. Ngayon, nakikita ko sa'yo, buo ka na at kumpleto. Thank you for allowing us to be part of your journey. Lumapit si Veronica at niyakap si Abay. Alam mo, ikaw ang reminder namin kung ano ang totoong pagmamahal. Swerte ni Carrie. And we are also lucky to have you as a friend. The night went on with dinner steak, pasta, sushi, sangria. There were photos, stories, and laughter. As the night deepened in Antipolo, while they played games and laughed together, Abay gradually felt at ease. Just earlier, she had been anxious that she might miss some detail about the wedding. But now, it felt like nothing else mattered except being with the people who truly loved her. Okay, next game, sigaw ni Veronica, bit-bit ang isang fishbowl na may mga papel sa loob. Truth or Dare, Bridal Edition. Walang atrasan. Wait, tawa ni Abay. Ano na naman to ha? Huwag niyo akong pagtripan. Unang bumunot si Abay. Binasa niya ang papel at napahagalpak ng tawa. Describe Carrie in 3 words. AC, hiyawan ng barkada. Nag-isip si Abay sandali sa kangumiti. Mabait, loyal at sobrang gwapo, sabay tili at hagikik ng lahat. Woo! Grabe ka talaga, bro, biro ni Kiko. Baka himatayin sa sakilig. Sumunod si Keiko na bumunot, at ng truth ang mabunot niya ay ganito ang tanong, ano ang una mong naisip nang ikinuwento mo kay Abay ang kuya mo? Tumingin si Keiko sa kanyang best friend at mumiti pero sumeryoso din of course. Una ko talagang naisip na sana hindi niya saktan ang best friend ko. Kasi kilalang kilala ko na si Abay. Pagmahal niya, ibibigay niya lahat kahit na walang matira. Tahimik saglit ang grupo tapos sabay-sabay, would. Ikaw naman, Abay. Ano una mong naisip nung una mong nakilala si Kairi? Tanong ni Veronica, nakangiti pero halatang interesado talaga. Napangiti si Abby at nag-blush. Una kong naisip na parang ang sungit niya pero ang gwapo niya pa rin kahit suplado. Nagtawanan ang lahat. Maya-maya, dumating ang mga finger food mini sliders, sushi rolls, cheese platters at nag-toast sila gamit ang pink sangria. To Abay, sabay-sabay nilang sigaw. To friendship, love, at sa pinaka-gorgeous na bride-to-be, dagdag ni Kiko. Salamat guys. Sobra akong blessed na kayo ang kasama ko sa journey na to, sagot ni Abay, habang ang mata ay nagliliwanag sa tuwa at damdamin. Sa kabilang banda, nagiging mas masaya na rin ang gabi ng mga lalaki. Sa rooftop bar, habang nakaupo sila sa sofa at tanaw ang city lights, lumalalim ang usapan. Bro, seriously what's the thing that scares you the most about marriage? Napaisip si Kairi sandali. Siguro. Yung hindi ko maibigay kay Abay yung buhay na deserve niya. It's not about money or stuff, okay? I just want to protect her, make her laugh every day. That's what I don't want to mess up. Tumahimik ang barkada, na impressed sa sagot. Brother-in-law, kahit anong mangyari, nandito lang kami, sabi ni Gneves, sabay tapik sa balikat ng bayaw. And we won't let you carry the burden alone like a martyr. If there's a problem, don't hesitate to let us know. Nag-toast sila, sabay halakhak nang may maglabas ng cake na may nakasulat, Goodbye single life, hello husband life. Fuck, tawa ni Kerry. May pa-cake pa. Special ka kasi bro, sabi ni Kiji. And love stories like that are rare. You've been serious from the very start, and now, you can see that everything you went through was worth it. May nag-set up ng karaoke sa gilid ng bar, at di nagtagal, kumanta na sina Eros at Seiichi ng mga kanta ng Eraserheads at Parokya ni Edgar, habang nagtatawanan ang lahat sa sintunado at kulang sa lyrics na performance. Sa huli, parehong nakatanaw sina Abby at Kairi sa langit, kahit magkalayo.
Parehong humiling na sana maging masaya at payapa ang araw ng kasal. At sana, maging matatag sa bagong simula. Guidance. Tahimik ang gabi. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila dumarampi sa balat na parang may gustong sabihin na may magbabago na bukas. Sa ilalim ng bilog at maliwanag na buwan, magkatabi sa lumang bangko sa veranda sina Abby at Aling Leticia. Ang veranda na iyon ilang beses nang naging saksi sa mga gabi ng pagtawa, ng pagluha, ng dasal. Ngayon, muli itong saksi sa isa sa pinakamahahalagang gabi ng mag-ina. Sa harap nila, may 2 tasang kape na kanina pa nagsisingaw ng init. Hindi na gaanong iniinom, tila naging bahagi na lang ng katahimikan. Sa paligid nila, maririnig ang tunog ng kuliglig at ang banayad na hampas ng hangin sa mga dahon ng mangga. Napatingin si Abbay sa kalangitan, pinagmamasdan ang mga bituin na kumikislap, at sa gitna ng katahimikan, para siyang naghahanap ng sagot. Parang doon niya gustong itanong sa sarili ang salitang, handa na ba talaga ako? Abbay, anak ki. Basag ni Aling Leticia sa katahimikan, mahina ang tinig pero may bigat na damdamin. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan ito. Pero alam mo, anak, parang ang bilis ng panahon. Kahapon lang, ikaw yung batang pinapahiran ko ng pawis, na umiiyak pag nasugatan sa tuhod. Ngayon, heto ka na. Bukas, ibang pangalan na ang tatawag sa'yo. Ibang yakap na ang una mong hahanapin sa umaga di. Napapikit si Abbay, pilit pinipigil ang luha. Pero huli na dahil unti-unti na itong naglandas sa pisngi niya. Nay, ang dami ko pong nararamdaman. Masaya ako. Excited. Pero natatakot din, paano kung hindi ko kayanin? Paano kung may araw na maramdaman kong hindi ako sapat para kay Kairi? Para sa magiging pamilya namin? Hinawakan ni Leticia ang kamay ng anak, mahigpit at mainit, parang gustong iparamdam na kahit ano ang mangyari, hindi siya kailanman magiging mag-isa. Anak, alam mo, walang asawa na laging tama. Walang mag-asawa na hindi nagkakamali. At walang taong hindi napapagod. Pero ang sikreto, anak, kahit pagod ka na, kahit parang gusto mo nang sumuko, pipiliin mo pa rin siya. Araw-araw. Kahit mahirap. Kahit may galit sa puso mo, pipiliin mo pa rin siyang mahalin. Dahil yon ang totoo at panghabang buhay na pagmamahal. Napahagulgol si Abbay sa mga narinig, at saka napayuko, at yumakap ng mahigpit kanyang nanay. Ne, paano ko ba kayo mapapasalamatan? Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung magiging ganito ako ngayon. Lahat ng tapang ko, galing sa inyo. Lahat ng dasal ko, sinamahan nyo. Hinaplos ni Leticia ang buhok niya, pinapawi ang luhang hindi na mapigil. Anak, hindi mo kailangang magpasalamat. Ang gusto ko lang maging masaya ka. Ang gusto ko lang sa tuwing mahihirapan ka, sa tuwing may gabi na hindi mo alam ang gagawin, alalahanin mo ang yakap ko ngayon. At alalahanin mong may ina kang laging nagdarasal sa'yo, kahit sa ang sulok ng mundo ka naroroon. Tahimik silang nagtagal sa yakap na iyon. Hanggang sa unti-unting humupa ang hikbi ni Abbay, at sa pagitan ng hangin at huni ng gabi, naramdaman niyang handa na siyang harapin ang bukas. Hindi dahil nawala ang takot, kundi dahil mas malakas na ang pagmamahal. Sa kabilang banda ng gabi, sa study room ng mansyon ng pamilya ni Kairi, ang liwanag ng lampshade ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na kwarto. Sa harap ng mesa, magkatapat sina Kairi at Kenji habang nasa pagitan nila ang 2 baso ng brandy, halos hindi nababawasan. Hindi nila kailangan ng maraming alak dahil sapat na ang nararamdaman nila para sabihin ang nasa isipan. Tahimik si Kairi. Nakayuko siya, iniikot-ikot ang baso sa kanyang palad. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang damdaming bumibigat sa dibdib niya. Kairi T. Basag ni Kenji sa katahimikan, mababa ngunit buo ang tinig. Alam mo, anak, hindi tayo madalas mag-usap ng ganito. But tonight, I want to pass on to you the lessons I've learned from all the years I've shared with your mom. Nag-angat ng tingin si Kairi at sa unang pagkakataon, nakita niya ang ama hindi lang bilang haligi ng kanilang pamilya, kundi bilang isang lalaking minsang kinabahan din, nangarap, nagkamali at lumaban para sa asawa. Anak, ang buhay mag-asawa, hindi lang yan tungkol sa masasayang araw. Mas marami kang mararanasang pagod, galit, tampo at luha. Pero ang tunay na lalaki hindi yung laging tama. Hindi yung laging panalo sa argumento. Ang tunay na lalaki marunong magpakumbaba. Marunong makinig. At marunong magpatawad.
Sa asawa mo. Sa sarili mo. Nangingilid ang luha ni Kairi. Tahimik siyang nakinig, pilit iniukit sa puso ang bawat salita ng ama. Daddy. Carrie's voice was soft but steady, thank you. Thank you because even if we don't have moments like this often, I can feel how much you've loved me. And promise you now. I will choose Abay every single day. Even when it's hard. Even when I'm tired. Tumango si Kenji at sa kauna-unahang pagkakataon, iniabot ang kamay at marahang pinisil ang balikat ng anak. Ready ka na, anak. Hindi lang para sa kasal. Ready ka na para sa buhay na darating pagkatapos ng kasal. Sa totoong laban. Sa totoong pagmamahal. Sa katahimikan ng silid, tanging tunog ng antigong orasan ang maririnig. At sa gabing iyon, sa dalawang magkaibang tahanan, dalawang magulang ang nagpaalam sa anak na bukas, ay magsisimula na ng sariling yugto ng kanilang mga buhay. Hindi ito paalam dahil mawawala ang kanilang mga ang anak, paalam ito sa anak na hindi na muling babalik pa sa pagiging bata. And beneath the same moon and endless SOI, the prayers of two families intertwined silent wishes for a love boundless and eternal, a love that tomorrow would be sealed before the heavens. Wedding Day, TV Date. Wedding Iluvay. Sa kwarto ni Abay, nakaupo siya sa harap ng salamin. Suot pa rin niya ang puting robe na may borda ng pangalan niya sa dibdib. Tahimik lang siyang nakatitig sa refleksyon niya, pinagmamasdan ang mga mata niyang parang naiiyak pero hindi. Hindi dahil malungkot siya, kundi dahil sa sobrang ligaya at kaba na magkahalong bumabalot sa puso niya. The hairstylists and makeup artists were diligently attending to her, yet she scarcely felt their hands upon her shoulders and hair. All that echoed in her ears was the sound of her own heartbeat, rapid, expectant, and filled with love. Pumasok si Nanay Leticia, dala ang isang maliit na kahon. Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ang balikat niya. Anak, ito di. Sabay bukas ng kahon na naglalaman ng isang lumang rosaryo. Ito ang rosaryo na hawak ko noong ikinasal kami ng tatay mo. Sana, bitbitin mo rin sa araw na to, para alam mong kasama namin kayo ng tatay mo sa bawat hakbang mo ngayon. Hindi na napigilan ni Abay ang luhang kanina pa niya pinipigil. Tumayo siya at mahigpit na niyakap ang ina. Salamat po, Nay. Sa lahat. Sa lahat-lahat. Hindi ko po ito makakalimutan. Hindi mo kailangang magpasalamat, anak. Ang dasal ko lang, sana maramdaman mo ang saya at kapayapaan na dapat nararamdaman ng isang babaeng ikakasal. Sa kabilang silid, si Kairi naman ay hindi mapakali. Suot na niya ang puting barong na pinasadya, para sa kanya simple lang pero elegante. May makinis na borda na halos hindi kita, pero halatang mamahalin ang pagkakayari. Abot-abot ang kanyang kaba ng mga sandaling iyon hanggang naghihintay ng tamang oras. Pumasok si Keiji, may dalang necktie at pabango. Ni Isan, John Biwa de Kiteru. Kuya, handa ka na ba? Ngumiti si Kairi pero halata ang kaba. Reshiyo, Keiji. Masaya ako, Keiji. Sobrang saya. Pero di ko alam kung saan ilalagay ang saya na to. That's normal, sagot ni Keiji habang inaayos ang kwelyo niya. But kuya, we're so proud of you. And I'm truly proud that I got to witness you find the one who's meant for you. Tiv Church. The guests quietly settled into their seats. Present were family members, friends, and colleagues, some discreetly capturing the beauty of the surroundings in photographs, while others sat in silent prayer or smiled in eager anticipation. All were waiting. At nang nagsimulang tumugtog ang organ ng isang malambing na bersyon ng 8,000 Years, marahang bumukas ang pintuan ng simbahan. Isa-isang pumasok ang entourage. Nauna si Elia, ang flower girl, masigla at masaya habang nagbubudbod ng mga talulot sa isle. Sumunod si Lucas, ang ring bearer, seryosong naglakad hawak ang maliit na unan na may tali ng mga singsing. Kasunod ang mga abay at kaibigan, kabilang si Veronica, nakatabi si Eros bilang groomsman. Kapwa may ngiti sa labi at kislap sa mata habang naglalakad. And when the grand doors of the church opened for Abay, time seemed to stand still. She wore a simple gown that only served to highlight her natural beauty, white, pristine, and elegant, with a long veil that nearly kissed the floor. Sa tabi niya, marahang inaakay siya ni Nana Leticia,
ang mga mata ng matanda ay puno ng luha ng saya, luha ng isang inang matagal nang nagdarasal para sa kaligayahan ng anak. Samantalang likod naman nila ay si Keiko, nakaalalay sa mahabang belo ay nakabantay sa bawat hakbang ni Abbay na parang kapatid. Dahan-dahan silang naglakad sa gitna ng simbahan. Bawat hakbang ni Abby ay parang hakbang palapit sa pangarap. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, bawat bisita ay tila humihinga ng sabay sa bawat paglapit niya sa altar. Pagdating nila kay Kenji, sandali siyang huminto, yumuko at nagmano. Pinisi ni Kenji ang kanyang kamay, at sa mga mata nito'y makikita ang galak at pagtanggap. At marahan, inabot ni Kenji ang kamay ng kanyang manugang kay Kairi. When Abbay's and Kairi's eyes met, the world seemed to fall away, leaving only the two of them in that sacred moment. Kairi took her hand in his, holding it with a quiet strength, as if vowing never to let it slip from his grasp. "You look so beautiful," bulong ni Kairi, mahina ngunit sapat para marinig nito. Umiti si Abbay, hilam ng luha ng tuwa ang kanyang pisngi. "And you look like the man always prayed for," mahina naman niyang tugon. The ceremony was about to commence. As the priest solemnly spoke the words of blessing, the profound silence and sanctity of the moment enveloped the space. Each prayer and teaching he imparted resonated like gentle lightness, enriching the meaning of the union. All who were present in the church listened with reverence, joined as witnesses to the sacred promise of two hearts bound in love. Dumating ang oras ng wedding vows. Si Kairi ang unang nagsalita. Hawak pa rin ang kamay ni Abbay, tinitigan niya ito ng buong pag-ibig. "Rack Abigail del Rosario in you before God, before our loved ones gathered here today, and before the world that bears witness to my love for you. Promise that it is you, and only you, whom I will choose every single day we are given. In times of ease and in hardship, in weariness, in tears, in every triumph and in every failure. I will remain by your side." Alam kong hindi ako perpekto, pero sa bawat pagkukulang ko, sisikapin kong punuan iyon ng higit pang pagmamahal, higit pang pag-unawa. Ipaglalaban kita, Abigail, sa bawat unos, sa bawat tahimik na gabi. Lingatan kita, pahahalagahan, at mamahalin ng higit pa sa sarili ko. At kahit ano pa ang mangyari, hinding-hindi ko hahayaang mabitawan ang kamay mong ngayon ay hawak ko. Sa sandaling ito, pinipilit ni Kairi na pigilan ang luha, nanginginig ang tinig, habang marahang isinusuot ang singsing sa daliri ni Abbay. Tumulo naman ang mga luha ni Abbay, pero halos mapunit ang kanyang bibig sa lapad ng kanyang pagkakangiti. Sumunod naman ay siya ang nagbitaw ng kanyang wedding vow. "And, Kairi Inu, thank you. Thank you for loving me without conditions. You loved me completely through all that was right and wrong in me, through all my strengths and weaknesses. In the moments when I could no longer find it in me to love myself, you still chose to love me." Ngayon, sa harap ng Diyos at ng lahat ng narito, ipinapangako ko na sa bawat umaga at bawat gabi, ikaw ang pipiliin kong mahalin. Sa bawat tawa, sa bawat luha, sa bawat katahimikan at gulo, sa bawat pagod at pag-asa, ikaw at ikaw lang. Lingatan ko ang puso mo at hindi kita bibitawan. Tahimik ang lahat. At sa pagtunog ng Ave Maria, palihim na nagpahid ng luha ang ilan sa mga bisita. Ipinatong ng pari ang kamay sa kanilang mga kamay, binasbasan ang kanilang pagsasama, at sa huli, sila'y pinag-isa ng halik na puno ng pangako at pagmamahal, pagdating reception. Nagtipon-tipon ang mga bisita at bawat isa ay kailangang magbigay ng mesay sa bagong kasal. Unang nagsalita si Seichi, ang best man, habang hawak ang microphone at baso ng wine. To Kairi and Abbay. "I've seen Kairi at his worst, and now, I see him at his happiest. Abbay, thank you for making him this man. May your love stay strong through every storm and shine brighter with every sunrise." Sunod si Keiko, ang maid of honor. "Bro, you're not just a friend. Your sister is a chose. I've seen how you fought for yourself and for this love. And to you, Kuya Kairi, thank you, because see in your eyes just how deeply you love dearly friend. I truly admire you both." Si Eros at Veronica ay nagbigay din ng mensahe. "Bro, Abi, grabe, ibang level kayong dalawa. Thank you for showing us that love isn't just about the thrill or excitement, but about the fight, the struggles, and the choice you make every single day." Lumapit si Kenji sa harap.
Mahina ngunit buo ang tinig. Kaeri, anak abay sa buhay mag-asawa, hindi laging madali. Pero tandaan ninyo, hindi kayo magkaaway magkasangga kayo. Kung may problema, huwag bibitaw. Nandito kami palagi para sa inyo. Huli si Nanay Leticia. Puno ng emosyon ang boses niya. Anak, abay mula noong maliit ka pa, dasal ko lang na makita kitang masaya. Ngayon, nakita ko na. Kaeri, salamat, kasi nakita ko sa mata mo ang tunay mong pagmamahal sa anak ko. Pangako lang, piliin nyo ang isa't isa araw-araw, kahit mahirap, kahit pagod na. Laging tandaan, pamilya nyo kami. Matapos nyon ay sabay-sabay na nagtaas ng baso ang lahat. To Carrie and Abay, a love that is true and everlasting. At sa ilalim ng liwanag ng buwan at bituin, nagsayaw ang mag-asawa sa kanilang unang sayaw, walang ibang naririnig kundi ang musika, ang tibok ng kanilang mga puso, at ang mahihinang bulong ng pangako na sila na nga magpakailanman. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Malamig ang simoy ng hangin sa Switzerland, ngunit ang init ng yakap ni Kairi ang siyang bumabalot kay Abby habang magkahawak silang naglalakad sa kahabaan ng Lake Geneva. Sa likuran nila, ang mga bundok ng Alps ay tila nagmamalaki sa ganda, at ang sinag ng araw ay marahang humahalik sa ibabaw ng malinaw na tubig ng lawa. Tahimik silang naglakad, para bang ayaw nilang basagin ang perpektong sandali ng katahimikan na sila lamang ang nagkakaintindihan. Hindi ko akalaing ganito kaganda ang Switzerland, bulong ni Abby habang pinagmamasdan ang mga lumilipad na ibon at ang mga bulaklak na sumisibol kahit taglamig. Doon sa bansang iyon nila napili na mag-honeymoon sapagkat pangarap ni Abay na mapuntahan ang bansang iyon noon pa. Umiti si Kairi at bahagyang hinalikan ang sentido ng asawa. Mas maganda ka pa rin kaysa sa lahat ng to. Natawa si Abay, napapailing sa kilig at tuwa. Ang cheesy mo talaga, Gilles Inu. Lahat gagawin ko para lang kiligin ka araw-araw, Gilles Inu. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang naglakad sila patungo sa Castillo de Chillon, isang kastilyong tila lumulutang sa lawa. Sa loob ng kastilyo, bawat silid at pasilyo ay parang kwento ng kanilang bagong yugto. Habang iniikot nila ang bawat sulok ng lumang muog, dama nila ang lalim ng kasaysayan at kasabay nito ang lalim ng kanilang pag-ibig. Sa isang balkonahe na tanaw ang buong lawa, yumakap si Kairi mula sa likod at sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Promise me, mahina ngunit buong damdaming bulong ni Abay, na kahit saan tayo dalhin ang buhay ganito pa rin tayo. Magkasama, magkahawak. Humigpit ang yakap ni Kairi. Is promise. Hanggang dulo. Hanggang huling hininga ko, Abay. Nang gabing iyon, sa isang maliit ngunit eleganteng cabin na pinalibutan ng pine trees at niebe, nagtagpo muli ang kanilang mga labi at nagtagal ang kanilang halikan na tila ba sinaselyuhan ang mga pangako nila sa isa't isa. Sa harap ng nagbabagang fireplace, sa ilalim ng mga bituin, at sa himig ng malamig na hangin sa labas, naghinang ang kanilang mga katawan at kaluluwa. Puno ng pagmamahal at init ang bawat halik at haplos. At sa bawat sandali ng kanilang pananabik, walang ibang nais iparating ang dalawa kundi ang walang hanggan nilang pagmamahalan. Lumipas ang mga araw ng kanilang honeymoon. Naglakad sila sa mga kalye ng Lucerne, nagpa-picture sa Chapel Bridge, nag-coffee date sa mga cafe na may tanawing bundok, at sabay na sumakay sa cable car paakyat ng Mount Pilatus. Doon, sa tuktok ng bundok, magkahawak nilang pinanood ang mundo sa ilalim ng ulap, ramdam na ramdam ang tagumpay ng pag-ibig na pinaglaban at pinanindigan nila. After 9 months. Makalipas ang 9 na buwan, nag-iba ang eksena. Nasa delivery room si Abay, habol ang hininga, balot ng pawis, habang pinipilit pigilan ang pag-iyak dahil sa sakit ng labor. Sa tabi niya, si Kairi, namumutla sa kaba, pero buong higpit na hawak ang kamay ng asawa. Sa bawat sigaw ni Abay, dama niyang parang dinudurog ang puso niya. Hindi niya alam kung saan hugot ng tapang. Ngunit alam niya, hindi niya kayang iwan si Abay sa sandaling ito. Baby. I'm here. I'm here, hawakan mo lang kamay ko, di. Nanginginig ang boses ni Kairi at hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Habang nakayuko siya sa tabi ni Abay, halos hindi niya na marinig ang sinasabi ni Veronica, ang doktor nilang kaibigan na kalmado pa rin sa kabila ng tensyon. Relax, Abay, konti na lang, konti na lang. Nakikita ko na ang ulo ng baby. Malapit na tayo, sige, isang malakas na push, Patsy.
Napatingin si Veronica kay Kairi at mumiti sa kabila ng tensyon nang makita niyang luhaan ang lalaki. Huwag kang iiyak, attorney, malapit na konting tiis na lang si Abay. Ngunit si Kairi hindi na napigilang humikbi. Veronica, hindi ko kayang nakikita siyang nahihirapan. Diyos ko, iligtas niyo silang dalawad. Muling humugot si Abay ng lakas mula sa titig ni Kairi. At sa huling pag-ire, isang malakas na iyak ang pumuno sa silid. Nagkatitigan si Abby at Kairi, parehong luhaan-luha ng tuwa, ng ginhawa, ng pananabik. Congratulations, sabi ni Veronica, masayang iniabot sa kanila ang maliit na sanggol. It's a girl. Healthy at ang ganda-ganda niya. Lumingon si Kairi sa asawa, sabay halik sa pawisang noo nito. Thank you, baby, thank you, ang tapang-tapang muti. Hinaplos ni Abay ang pisngi ng anak. Kairi Gail, yun ang pangalan niya, bulong ni Abay. Pinagsama ang pangalan natin. At doon, sa mga braso ng kanyang ama, ang munting si Kairi Gail ay mahimbing na natulog, tila ramdam ang init ng pagmamahal na nag-ugat mula sa dalawang pusong pinagbuklod ng tadhana. Lumipas ang mga taon, at sa bawat araw na sumiklab ang liwanag ng umaga, isang bagay lang ang tiyak sa tahanan ng pamilyang Inuu, ang walang kupas na pagmamahalan na siyang naging pundasyon ng kanilang buhay. Sa hardin ng kanilang munting paraiso sa Pilipinas, makikita si Kairi na masayang nilalaro ang anak sa garden. Sa bawat pagtawa ng bata, dama niya ang biyaya ng Diyos sa kanilang pamilya. At si Abay, nakaupo sa balkonahe, hawak ang isang tasang kape, pinagmamasdan ang mag-ama habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at pasasalamat. Hindi perpekto ang buhay. May mga gabing puyat dahil sa lagnat ni Gail, may mga araw na pagod sa trabaho o sa pagharap sa hamon ng pagiging magulang. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo silang naging matatag. Mas lalo silang nagmahal. At sa tuwing magtatagpo ang mga mata ni Kairi at Abay, alam nilang napanatili nila ang pangakong binitiwan sa Switzerland na magkahawak sila sa hirap at ginhawa, sa luha at ligaya. Sa bawat haplos, sa bawat halik, sa bawat yakap, ipinapaalala nila sa isa't isa na ang kanilang pag-ibig ay higit pa sa mga salitang binitiwan noong araw ng kanilang kasal. Ito ay buhay, humihinga at nananatiling matibay kahit saan man sila dalhin ng kapalaran. Si Kairi Gail, na ngayon ay lumalaki na, ay bunga ng lahat ng sakripisyo at pagmamahalan. Sa bawat tawa at halakhak ng bata, sa bawat tawag niya ng ti mama at ti papa, naroon ang patunay na ang kanilang kwento ay hindi nagwakas sa kasal o sa unang yakap ng kanilang anak. Patuloy itong sinusulat araw-araw, isang kwento ng tunay na pag-ibig na walang hanggan. At sa gitna ng mga bulaklak na itinanim nilang pamilya, sa ilalim ng iisang langit na minsang nasaksihan ang kanilang mga pangako, tahimik na ipinikit ni Kairi ang mga mata at hinaplos ang kamay ni Abay. Ito ang pangarap ko, Abby, ikaw, si Gail ang tahanang ito. At habang may hininga ako, hinding-hindi ko ito bibitawan. Sa dulo, hindi sila iniligtas lang ng pag-ibig. Sila'y binuo nito, pinagtibay at pinagpala. At ito ang kwento na mananatiling buhay sa puso ng sinumang nakasaksi ng kanilang paglalakbay. Wakas.